Baka gusto nilang ma-restore yung mga budget na na-slash. Politics, it's really about politics. Politika ang nakikitang dahilan kung bakit binabato ngayon ng aligasyon ang 2025 national budget. Ayon kay House Deputy Majority Leader, La Union 1st District Representative Paulo Ortega, naniniwala siyang layo ng usaping lumikha ng pagkakabahabahagi at ibalik ang 2 billion pesos na halaga ng alokasyon sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ang binawasan ng pondo ng opisina ng Pangalawang Pangulo para sa taong 2025 dahil sa mga kontrobersyang ipinupukol kaugnay ng paggastos ng confidential funds nito. Si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab ang naghayag na may blankong items sa Bicameral Conference Committee report para sa 2025 national budget. Kaya tinawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na invalid ang nilagdaang pambansang pondo o General Appropriations Act ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. It works for them kung may controversy, it works for them kung may problema. Anong rason na maglalabas ka ng mga dokumento na hindi naman po reliable yung source at mga dokumento na may mga blanco at may kulang-kulang naman na pirma. Gayunman, ayon kay Congressman Ortega, wala pa siyang kopya ng ratified BICAM report. Hindi rin miyembro ng BICAM ang mambabatas. Samantala, si House Deputy Minority Leader ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na ang ikatlong kongresistang kumumpirmang may blankong items sa BICAM report para sa 2025 national budget. Sunod kina Kabataan Party List Representative Raul Manuel at Davao City Representative Ungab. Hindi miyembro ng Bicameral Conference Committee si Congresswoman Castro. Pero yung sinasabing BICAM na pinaratify, may mga ilang blanco. Pero yung sinabmit kay presidente, so tingin na wala kaming alam doon kung meron mang blanco yan. So I hope na reconcile kasi hindi pwedeng may blanco yan na ibibigay sa presidente. Matagal na rin itong isinusulong ang pagkakaroon ng transparency sa BICAM kaugnay ng ginagawang reconciliation sa bersyon ng panukalang budget ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Balak na ng kampo ni Davao City Congressman Ungab na questionin sa Korte Suprema ang nilagdaang 2025 national budget dahil sa hindi umano pagdaan sa tamang proseso. Tanong nito, sino ang nagpuno sa blankong probisyon sa BICAM report na niratipikahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso? Let those interested people file the necessary petition or action in the Supreme Court. Tayo naman ay napakataas ng tiwala sa ating hudikatura. I believe that they will resolve it strictly in compliance with our existing rules and laws. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.